Sa patuloy na gyera ng Ukraine kontra Russia ay napabagsak ng Ukraine ang isang Su-30 fighter jets ng Russia sa Black Sea gamit lamang umano ang kanilang unmanned surface vessels. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, nagprotesta naman kahapon ang Vietnam dahil sa pang-aangkin umano ng China at Pilipinas sa mga isla na bahagi umano ng kanilang teritoryo na kilala bilang mga Sunday Cay na matatagpuan lamang malapit sa Pag-asa Island. Sa patuloy na gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, matapos paulanan ng Russia ang Ukraine ng mga missiles, sa unang pagkakataon ay gumanti naman ng Ukraine kung saan pinabagsak nito ang isang fighter jets ng Russia. Ayon sa report, ang pinabagsak umano ng Ukraine na fighter jets ay isang Russian Su-30 Flanker na isang twin-seater multi-role combat fighter jets na nagkakahalaga ng $50 million. Na bukod sa mabilis na may top speed na mahigit 2,300 kilometers per hour at sinasabing super maneuverable, ay mayroon din umano itong very powerful loadout na mga kargang armas. Ngunit sa unang pagkakataon ay pinabagsak ito ng Ukrainian HOR Group 13 gamit lamang ang kanilang USB o unmanned surface vessels na tinatawag ng Ukraine na Sea Dragon. Sa pool ang nasabing fighter jets ng Russia gamit ang isang R-73 surface-to-air missiles na pinakawalan ng Sea Dragon USB. Sinabi ng Ukraine na nangyari umano ito noong Biyernes kung saan inilabas nito ang isang maikling video, ngunit hindi kaagad tumugon ang Russia sa mga kahilingang komento. Pero kahapon ay kinumpirma na ito ng Russia na iniulat ng Russian News Channel. Nangyari umano ito 50 kilometers mula sa west ng Novorossiysk kung saan pinoprotektahan ng nasabing fighter aircraft ang base militar ng Russia na malapit sa lugar. Ayon naman sa Ukraine, target daw umano talaga ng Russian fighter jets ang kanilang mga Sea Dragon sa Black Sea. At upang mabilis na mahanap ang mga Sea Dragon ng Ukraine ay binababaan ng Russian fighter jets ang paglipad. Ngunit dahil sa mababang paglipad nito ay dito naman nagkaroon ng pagkakataon ng Ukraine na tamaan ng nasabing Russian fighter jets. Ang Ukraine ay walang malakas na kapangyarihan pagdating sa Navy o sa karagatan dahil wala itong mga bigating warship, malayong malayo kung ikukumpara sa mga puwersang pandagat ng Russia. Kaya naman ang Ukraine ay umaasa na lang sa mga USV nito upang maprotektahan ang karagatan na huwag makalapit ang mga Russian forces. Halos ubusin ng Ukraine ang mga tangke ng Russia sa patuloy na gyera, pero ang puwersang panghimpapawid at pandagat ng Russia ay nananatili pa ring malakas. Ngunit hindi ito basta ginagamit ng Russia laban sa Ukraine dahil kung malalagas ang mga warship at fighter jets nito ay malamang na tuluyang babagsak ang puwersa militar ng Russia. Kaya naman sa tulong ng North Korea ay napapanatili pa rin ng Russia ang mga mahahalagang assets nito kung saan ilang araw lamang ang nakalipas ay muli na namang nagpadala ng libo-libong sundalo ang North Korea. Pagdating ng mga ito sa Russia ay kaagad na sumalang umano ang mga ito sa isang pagsasanay kung paano labanan ang mga puwersang panlupa ng Ukraine. Mukhang mas matikas na ang mga ipinadalang ito ng North Korea at sana lang ay wag na muling turuan ng mga Russian military na manood ng mga tsorvahan sa internet. Hindi lang husay sa pagsasanay ang ipinakita ng mga bagong dating na mga sundalo ng Nukor dahil nagpakitang gilas rin ng mga ito sa pagkanta. National anthem daw nila yan mga kabayan. Samantala, nagalit naman si US President Donald Trump kay Russian President Vladimir Putin dahil ayaw pa rin umano nitong makinig sa kanyang utos na itigil ang mga pag-atake sa Ukraine. Kaya't kahapon ay inanunsyo ng administrasyong Trump na inaprubahan na umano nito ang kahilingan ng Ukraine na bumili ng mga military equipment na nagkakahalaga ng $50 million. Inanunsyo yan ng administrasyong Trump ilang araw bago makita si Trump at Zelensky na saglit na nag-usap sa araw ng libing ni Pope Francis.
At sa update naman sa mga pinagtatalunang bahura sa West Philippine Sea kung saan ang Pilipinas at China ay nagpalitan ng mga barbs noong nakaraang linggo lamang tungkol sa Sunday Cay matapos sabihin ng China na nakuha na nila ang mga sandbank. Ngunit tila nagkaroon naman ng saltik ang Vietnam dahil kahapon ay nagprotesta ang Vietnam sa pag-angkin umano ng China at Pilipinas sa mga pinagtatalunang Sunday Cay dahil itinuturing ng Vietnam na bahagi umano ito ng kanilang teritoryo. Kahapon lamang ay sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Vietnam na si Pham Tu Hang sa isang pahayag na naipost sa isang opisyal na website ng gobyerno ng Hanoi ay nag-issue ng mga tala ng protesta sa mga bansang sangkot tungkol sa mga paglabag umano sa soberanya nito sa Sunday Cay. Itinuturing kasi ng Vietnam ang mayaman sa mapagkukunang Spratly Islands na nasa 500 kilometers o 310 miles mula sa silangang baybayin nito bilang bahagi umano ng kanilang teritoryo. Sinabi ni Pham Tu Hang na hinihiling ng Vietnam ang mga nauugnay na partido na igalang ang soberanya nito sa kapuluan na hinihimok silang iwasan ang mga aksyon na higit na nagpapagulo sa mga sitwasyon. Matatanda ang halos 2 linggo na ang nakalipas nang bumisita ang Philippine Coast Guard sa Vietnam sakay ng BRP Gabriela Silang. 3 araw na natili ang barko ng Pilipinas sa Vietnam kung saan nagkaroon sila ng MOU o isang Memorandum of Understanding sa Maritime Cooperation na nagpapatibay umano sa malakas at lumalagong partnership sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard. Pahusayin ang pagtutulungan, pag-uunawaan sa isa't isa at seguridad sa dagat sa buong Southeast Asia.